Diyos na ang tingin niya sa sarili napakalaki na. Why? Because God would like to exalt Himself in the life of that person. Gusto niya meron siyang espasyo sa buhay mo para siya yung makita, para siya yung maitaas, para siya yung maitanglak at hindi tayo. We are just a servant of God. Every believer is an evangelist. The question is, what is the meaning of an evangelist? Ang sabi po rito, in the dictionary, ang sabi po is, pwede po ba natin basahin para hindi tayo inaantok? Any of the four writers of the gospel, tama ba? Sorry po. Any of the four writers of the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tawag sa mga sumulat ng ebanghelyo sa bagong tipan, sila ay lahat evangelista. Ang isa pa pong definition is one who practice evangelism, especially a Protestant preacher or missionary. Ang akala natin, ang lahat lamang ng mga tanyag na tao na nagsasalita sa maraming katipunan ng mga tao at nagpapahayag ng Diyos, sila lang ang evangelista. Katulad ni, sino ba kilala niyo evangelist? Billy Graham at yung isa pang German, nakalimutan ko yung pangalan niya. Yun. Gusto ko, salamat po. Another, can we read all together? A revivalist or a preacher who holds wala po, sorry. A revivalist or a preacher who holds large public service in various cities, now often televised. Marami tayong napapanood, ang tawag natin dyan, mga tele-evangelists. Kaya pag titignan natin yung category na yan, yung definition na yan, para bang we are unworthy, hindi ko pwedeng gawin ang buhay, ang gawain ng isang evangelist kasi ito yung standard ng mundo. But the truth is, subalit ang totoo mga kapatid, napakasimple lang ng pagiging isang evangelista. The biblical, ito yung pinaka-importante po, what's the biblical definition of an evangelist? Can we read all together? An evangelist is a messenger of the good news. Simple lang. Yung kasama ko, yung kaibigan ko, na sa akin ay nagpahayag ng salita ng Diyos, I consider him as an evangelist. Why? Because he is sharing what? The good news of God. The love of God. The forgiveness of God. Sino sa atin na hindi kayang sabihin, mahal ka ng Diyos sa iyong kaibigan? Hindi nyo kaya? Sino po may kaya? Na mahal ka ng Diyos. Amen. Then, consider yourself as an evangelist. Because you are sharing the good news of Christ. Mahal ka ng Diyos. Ang kapatawaran ng Diyos ay sumasayo. Nais niyang mapabilang ka sa pamilya ng Panginoon. Another meaning is to evangelize. Shall we read all together? To evangelize is to announce the good news. Announcing good news, katulad ng ginagawa ng pagkanta natin, is another way of saying, mahal ka ng Diyos through song. Hindi nyo ba alam kapag nasa kundyang kayo at tumutugtog kayo, kumakanta kayo, o nakikinig kayo ng praise and worship song, you are evangelizing people because the song is all about the good news of God. Napakarami kong patotoo na narinig ko na ganyan. Hindi sila marunong mag-evangelize. Wala silang lakas ng loob na mag-share ng word of God. At ginagawa nila, nagpapatugtog lang sila ng kanta. Ay, buti-buti mo, Panginoon. And those people was attracted by the words that is on the lyrics of the song, the love of God. Yung iba nakikinig lang sa isang preacher sa internet at naka-headset pa kasi syempre maingay. Meron akong member, ang kanilang tulugan para silang sardinas, hile-hilera lang. Yan, apat sila dyan. Eh syempre, may ginagawa yan, hindi ka pwedeng magingay. Ang ginawa niya, naglagay siya ng headset. Alam mo maganda? Habang nakikinig siya, tawa sa pastor. Naiintrigan ngayon yung tao. Ano, pinapakinggan mo? Comedy ba yan? Pwede ba pakalasa mo para marinig ko? Simple lang, no? Unintentional. Pero anong nangyari? Tinanggal niya. Nakinig siya. Siya na rin nakitawa. And later on, nadala siya sa iglesia. Amen. Ang pagkilos ng Diyos, it's not based on our ability. It's based on the leading of the Holy Spirit in our lives. Huwag nyo i-depende yung pag-evangelize, pag-share ng word sa talino natin. It will not work. It will not work. Let the Holy Spirit of God moves you, push you, encourage you, drives you to do something that will declare His name. Another thing po, mainit na po ba? Jesus said these words in the book of Luke, citing
from the Old Testament of Isaiah chapter 1 verse 1. Shall we read all together? Luke 4:18 and 19. The Lord said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to the recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." When we share the good news, merong magandang mangyayari sa buhay ng taong nakikinig sa atin. Sino po yung mag-claim that because I heard the good news of Christ, merong magandang nangyari sa buhay ko? Pakitaas po ang kamay. Kapatid, pwede bang malaman ko lang, sandali po, sino rito yung mga naimbita lang? Nandito kayo naimbita? Naimbitahan lang po, yung mga naimbitahan. Yung hindi po kayo member ng church, pero naimbitahan lang po kayo. Pwede po kayong tumayo? Pakitayo lang po mga kapatid. Amen! Sige po. Amen! Praise the Lord. Talagang dito kayo. And also, I would like to acknowledge those people who invited you. Sino po? Please stand by with them. Stand with them. Stand beside them. Praise God! Pwede po Amen. natin pagkakalap ng Panginoon. Amen! Praise the Lord. Salamat po. Salamat po. Pwede ba sabihin ng mga naimbita, kakatabi mo, salamat, inimbita mo ako. Hallelujah! Kasi ang totoo lang po, walang oras. Wala kang pagsisisihang oras sa Diyos. Amen! Wala kang pagsisisihang moment with God. Lahat ng moment yan is a blessed time with God. Amen! It's a time of favor. Yung makakanta ka lang sa Diyos. Sino ba tayo? Makatugtog ka sa Diyos. Makasayaw ka sa Amen! Sino ba tayo? Praise God. Now the question is, maybe you were asking me now, who is an evangelist? Sino ang evangelista? Every believer is an evangelist. Why? Can we read all together? Every believer is called to be a messenger of the good news to lost people or those who are separated from God. Ito yung purpose natin. The object of evangelism, the object of sharing the good news ay yung mga taong naliligaw ng landas katulad natin nung wala pa tayo sa Panginoon. As Jesus said in His own words, I came to seek and save the lost. Now we are saved. Why? Why does God save us? So that we can continue His work and in seeking the lost. Hindi tayo magliligtas, pero tayo maghahanap ng mga taong naliligaw upang sa ganon sila man ay maligtas katulad natin. Hindi po madamot ang Diyos. Can you say that? Hindi madamot ang Diyos. Kasi hindi niya pinagkait si Kristo sa akin. The most important thing to God is His own beloved Son, only begotten Son, and yet hindi niya ipinagkait sa akin. Can you really see how important you are to God? Amen. Nakikita mo ba kung gaano ka-importante ang isang katulad mo sa Diyos? Kung nakikita mo yan, hindi ka tatanggi sa bawat bagay na ipapagawa sa iyo ng Diyos, sapagkat alam mo, ang lahat ng bagay na ipinapagawa sa iyo ng Diyos ay para sa ikabubuti rin natin. Dahil mas lalo tayong makaka-connect sa Kanya. At tayo ay mamumunga, sabi nga ni Pastor Rick kanina. And also, can we read all together? Every believer is kulang po. Who is an evangelist? Every believer is called to be a light. Anong light yan? And we read from Matthew chapter 5, verse 14 and 16. Shall we read all together po? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Tagalog po, ang sarap basahin sa Tagalog eh.
Basahin po natin ng malakas. Kayo, ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng buron ay hindi maitatago. Wala din namang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. If you are a believer, you are called to be a light. Para saan ba yung ilaw? Saan ginagamit yung ilaw? Para sa madilim. And by the way, what is the meaning of darkness? Parang kilala ko si ate. What is the meaning of darkness? Can you define what is darkness? Anyone? Oh. Wala nakakadis na God eh. Darkness is the absence of light. Bakit madilim ang buhay natin? Wala yung liwanag. Sino yung liwanag? Si Kristo. Kapatid, bakit madilim ang buhay mo? Hindi dahil walang ilaw sa bahay mo, kundi dahil wala yung totoong buhay na ilaw sa buhay mo, kundi yun ay si Kristo. And now I claim that my life has light because of Jesus. Nagliliwanag na yung buhay natin. Ito yung nais ng Diyos, ang buhay mo maging isang liwanag sa buhay ng ibang tao. Sino yun? Yung mga taong nasa dilim. Alam niyo ba, mga kapatid, asar na asar tayo sa mga company natin. Bakit? Marami tayong kaaway minsan. Marami tayong hindi makasundo minsan. Kaya ang ginagawa natin, madalas tayo nagtutumpukan sa loob ng isang mission house. Tama ba? Hindi ka kailangan doon. Maliwanag na rin eh. Ang totoo, yung liwanag natin, dapat patuloy natin panindigan sa lugar na madilim. We come together to glorify God and to energize that light. Kasi yung light na yan is si Kristo. Kaya importante mga kapatid, ma-realize mo kung bakit ka nandun sa company mo ngayon. Bakit ka nandun? Ano yung purpose mo, Lord? Bakit ako nandun? Katulad ng buhay ng dalawang mga kapatid. From one company to another, bakit sila dinala ng Diyos? Samantalang yung dati nilang trabaho mas malaki. Ngayon mas maliit at mas mahirap. And then nung ma-realize sila, ito pala yung purpose ng Diyos. Kasi sa dati kong trabaho, hindi kami makapagsimba for 2 years. Hindi kami maka-attend ng mga holidays like this. Subalit, gumawa ang Panginoon, kumilos ang Panginoon matapos silang umattend ang discipleship training namin, and then they realized na enjoy nila kung bakit sila nandun, nagtitiis sa maligtas sweldo. Why? Because God used them as a light to other people who are in darkness. Ito yung importante. Alin ang mas mahalaga, kapatid? Yung pera o yung kaluluwa para sa Diyos? Kaluluwa. What do you value most? What do you value most? Money or the soul in your company? So, Pag nakita nyo mas mahalaga yung kaluluwa, you are truly serving the God. You are truly serving the Lord that we have created and saved us, mga kapatid. 16, sabi rito, kaya hindi naman dapat din yung paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama. Mga kapatid, nung tayo maging Kristiyano, marami tayong magandang bagay na ginagawa. Tama? Pero kahit nung hindi tayo Kristiyano, marami tayong bagay na ginagawa. Ano yung pagkakaiba of the good things that we are doing nung hindi pa tayo ligtas and comparing to the good things that we are doing now that we are in Christ? Yung good things na yun, naniniwanagan ni Kristo. At yung good things na yun, nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. At I cannot claim, ang galing, Pastor, ang galing mo naman mag-preach. Pastor, ang galing mo naman mag-gitara. Pastor, ang galing mo kumanta. Hindi para sa akin yan, kapatid. To God be the glory. Amen. To God be the glory. Laging ganun. Kailangan itaas natin si Kristo. Kung meron nakitang maganda sa iyo, ang isang tao, ang kasama mo, sa iyong trabaho, ang iyong asawa na hindi pa Kristiyano, ang iyong mga magulang na hindi pa Kristiyano, meron nakitang maganda sa buhay mo, sabihin mo, sa Diyos ang kapurihan. Amen. Sa Diyos ang kapurihan. Next question is, every believer is called to be the salt of the world. Ang verse po natin, basahin po natin, you are the salt, please read with me, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. I believe that you and I have the same experience kapag kumakain tayo dito sa Korea, especially ng mga sabaw. Anong hinahanap natin? Asin. Bakit asin? matabang. Kasi hindi masarap yung matabang. Tama ba? Gusto natin yung merong alat, merong flavor. Sad to say,
There are so many Christian, walang flavor. Walang alat. Ano yung flavor na sinasabi ko rito? When I was reading Galatians 5:22 and this verse, the flavor of a Christian is this: love, joy, peace, the fruit of the Spirit. Nalalasahan nila ang pagiging Kristiyano natin because of the fruit of the Spirit that we have. When you say that you're a Christian yet you do not know how to love other people, anong lasa mo? Katulad ka rin nila, hindi marunong magmahal. Katulad ka rin nila, hindi marunong magpatawad. Katulad ka rin nila, walang pag-asa, walang kagalakan sa iyong buhay. Are you a salt of this world? Alam niyo kung bakit maraming tao, kung ikaw ay Kristiyano at marami kang na-attract sa pagiging Kristiyano, kasi may flavor ka ng Diyos. Amen. Yung flavor ng Diyos, yung flavor ng banal na Espiritu. Kaya ang sarap-sarap. Mga kapatid, yun. Kapag ako naniwala, pag isang tao maraming nadadala sa church, may flavor. May flavor siya. Flavor na hindi makikita sa labas ng church. Kailangan natin tandaan yung mga kapatid. Let us continue. Every believer, shall we read all together? Every believer is called to be a witness. What is a witness? The meaning is, a witness is someone who has seen and heard something. Patotoo, isang saksi. Ikaw ba ay saksi? Paano ka magiging saksi? Ang isang totoong saksi, nakita niya, narinig niya, naranasan niya. Yan ang totoong saksi. But there are two kind of witness. A true witness and a false witness. Kapag ang isang bagay na hindi mo narinig, hindi mo naranasan, hindi mo nakita, subalit pinapatotohanan mo, sinasaksihan mo, you are a false witness. Minsan ito yung problema ng mga Kristiyano. We're so false witness in ourselves. Why? Kasi sinasabi natin mabuti ang Diyos, napakabuti ng Diyos, palit wala naman tayong makita ng pagbabago sa ating mga sarili. How can you witness about Jesus? How can you witness about the Word of God if you yourself have not experienced God in yourself? Napakahirap kung tumugtog rito. Napakahirap kumanta rito kung ikaw kakanta tutugtog, hindi mo naranasan si Kristo. May binabasa akong libro, sabi ng message, The Danger of Unconverted Ministry. We cannot allow people who are not converted to do a ministry for God. Hindi mo pwede yun. Magiging napakahirap. What is a witness? To be a witness is to be ready to give testimony of what you have seen and heard. Kung totoong narinig mo si Kristo, kung totoong naranasan mo si Kristo, dapat ay lagi tayong handang magbigay ng patotoo patungkol kay Kristo. Amen po ba? Kung ikaw ay totoong na kay Kristo, hindi ka mahihirap. Parang ganito po yan. Kung ikaw ay nakasaksi ng isang krimen, mahihirapan ka bang ikwento ang napanood mo o nangyari? Hindi. Bakit? Kasi ikaw mismo, narinig mo, nakita mo kung ano nangyari. Hindi magiging mahirap para sa iyo ang ipahayag, i-share si Kristo kung ano ang ginawa sa buhay mo kung siya ay totoong may ginawa sa buhay mo. Amen po ba? Kung totoong may ginawa ang Panginoon sa atin, meron tayong maikwento tungkol sa Panginoong Jesus. Meron nga po akong tinutulungan dati. Siya ay nasa gasaan, sinagasaan ng boyfriend niya. Hindi siya member ng church. Lumapit sa amin, tinulungan namin, napunta sa ospital. Sabi niya, Pastor, bakit ang bait niyo? Bakit araw-araw kayong dumadalaw sa akin? Sabi ko sa kanya, kapatid, kung ako lang, hindi kita bibigyan ng oras. Yung oras ko, ibibigay ko sa akin kasi mas marami pa akong dapat gawin. But because God gave me time, nagbigay ang oras ng Diyos sa akin, gusto kong ibigay din sa iyo yung oras na ibinigay sa akin ng Diyos. Amen. Napaka-importante yung na makita natin, yung katotohanan to. Another po, every believer is called to be a witness. Basahin po natin, 1 John 1:1-4. That which was from the beginning, teka po. Ang hirap. Okay, basahin po natin, para mawala yung ating antok. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim, concerning the word of life. The light appeared, we have seen it, and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and has appeared to us. 3 and 4. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father, and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Sa Tagalog po ang sabi,
Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa pasimula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siyang ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Verse 3 and 4, ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. What is a witness? What is a witness? What is the purpose of witnessing about Jesus? Upang kung ano man ang naranasan natin, kung ano man ang nakita natin sa kapahayagan ng Panginoon, yun lang mga ating sinasabi. Walang dagdag, walang bawas. Walang kulang, walang dagdag, walang kulang. Sometimes our problems, dinadagdagan natin yung sinasabi natin doon sa ginawa ng Diyos. Kaya minsan nawawalan ng katotohanan yung sinasabi natin. Kung ano lang ang ginawa sa iyo ng Panginoon, yun lang ang sabihin mo. Kung ikaw ay binago ng Diyos, ang iyong salita, ang iyong buhay, ang iyong pagiging ama sa iyong mga anak, ang pagiging asawa sa iyong asawa, ay kinakailangan mo i-declare ito sa Panginoon. Pwede po ba natin isara yung mga pintuan? Makakadistract po yung ating mga praise and worship sa kabila. Salamat po mga kapatid. Alam ko medyo napapagod na kayo. Alam ko kayo ay nagugutom na at pinagpapawisan. Saan niyo ba gustong pagpawisan? Dito o sa impyerno? Ang totoo, hindi mo tayo magpapawisan sa impyerno. Habang buhay mo tayong susunugin. Pero ang maganda, habang tayo ay nagdudusa, naghihirap sa pagkakaupo, God is working in us today. Amen? Amen. Gusto ko ba natin kumilos ang Diyos sa buhay natin? Amen. Pwede ba natin hawakan yung balikat ang nasa harap natin at basahin natin sandali? Tabakit sa babae, lalaki sa lalaki ko. Gantihan niyo ang balikan niyo. Okay po. Kawawa naman si Pastor, wala nagmamasahe sa likod niya. Praise the Lord. Okay na, Pastor. Joke lang. Pwede po tayo magpatuloy mga kapatid. Nais kong tapusin nito sa takdang oras. Napakahalaga ng bagay ito. Bakit? Mga kapatid, magkano binayad natin ngayon? 30,000. Do you think 30,000 is worth para makinig tayo ng salita ng Diyos at gagawin pagbabago sa buhay natin? Amen. Naniniwala pa kayo ron? Yung 30,000 na binayad natin dito sa kamp na ito ay sapat para sa pakikinig ng salita natin na magbabago ng buhay natin at ng pamilya natin. Huwag niyo sayangin yung 30,000. Bakit? Kasi the grace of God will fall not only to you but to your family. Amen! Praise the Lord. Magpatuloy po tayo. Basahin po natin sabay-sabay. To be a witness is to live a life that attests to your confession. I am a Christian. Can we say that? I am a Christian. Can we say, I am a believer of Christ? I am a believer of Christ. Daling sabihin. How about our walk? A true witness is whatever he confesses, whatever he says about his faith, he lives according to that confession. Kung si Kristo ang Diyos mo, lalakad ka ayon sa turo ni Kristo. Kung si Kristo ang Diyos mo, lalakad ka ayon sa liwanag ni Kristo. Amen. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:1 verses 5 to 7, can we read all together? Help with me, maano ko yung boses ko. Because our gospel came to you not simply by words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we live among you for your sake. You became imitators of us and of the Lord. For you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit, as so you became a model to all the believers in Macedonia. What happened? Ano po ang nangyayari? If we are living our life according to our faith, according to our confession, we became a model to other people. Ang sabi ni Pablo sa mga Thessalonica, nakita ninyo kung paano kami namuhay.
Hindi lang sinabi ni Pablo, narinig nyo kami kung anong sinasabi namin. Hindi yon, hindi sapat yon. Kay Pablo, ang sabi niya, nakita nyo kami kung papaano kami mamuhay. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. A witness is not a selfish witness because he is witnessing for the purpose of people to believe in Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo, nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Naghirap na ba kayo dahil kay Kristo? Kung hindi kayo naghirap dahil kay Kristo, check your faith. Check your faith. Because we need to carry our cross. Ang sabi niya sa mga taga-Tesalonica, tuwang-tuwa siya, nang tanggapin ninyo ang magandang balita. The good news, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, gayon pa man, taglay pa ninyo ang kagalakang kaloob ng banal na Espiritu. Kaya't naging huwaran kayo saan? Sa mga kapatid sa Macedonia at Akaya. What happened when we are living, when we walk our life according to our confession of faith? We become an example. We become a model. Kapatid, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay tatay ngayon, kung ikaw ay isang nanay, at ikaw ay nakakilala kay Kristo, ang buhay mo magiging halimbawa para sa iyong mga anak. Ang pananampalataya mo magiging halimbawa sa iyong mga anak. Do you want them to be saved? Do you want them to know Jesus? Live according to your confession. Ang sabi pa ni Pablo in Corinthians 11:1, basahin po natin. Follow my example as I follow the example of Christ. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Minsan nagkakamali ako pag ako nagpipreach. Ano sinasabi ko? Huwag niyo akong tingnan. Huwag niyo akong tingnan. Pakinggan niyo lang yung sinasabi ko, yung sinasabi ng Biblia. Mali. Mali. Because our life is the living Word of God. Yung rema, na sinasabi nila, yung incarnation ng salita, nasa atin ngayon si Kristo. At kung nasa atin si Kristo dapat ang nabubuhay sa atin, at si Kristo dapat ang nakikita sa atin. Nino? Ng ating mga anak, ng ating mga asawa, ng ating mga magulang, ng ating mga kasama sa trabaho, ng ating mga sadyang, those people should see Jesus in us. Amen. That is a true witness of Christ. Next verse, basahin po natin 1 Timothy chapter 2. Sabi ni Pablo sa kanyang alaga, sa kanyang anak sa pananampalataya sa Timoteo. Shall we read all together? Don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in conduct, in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sa Tagalog, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Minsan tayo mga bago sa church. Sino yung mga bago sa church? Mangha-mangha tayo sa mga galing manalangin. Galing manalangin ni brother. Gusto kong maging katulad niya. Ang galing naman kumanta ni sister. Gusto kong maging katulad niya. Pero alam niyo ba, there is more powerful than that. Ano yan? Living the life of your faith. Maging halimbawa ka, sabi. Kasi si Timoteo may problema. Tayo eh. Pagka tayo bata pa, kayo mga batang pastor, hindi yan, ayaw niya sumama sa mga matandang pastor eh. Kasi hindi niya pwedeng turuan yung mga matandang pastor. Lagi siyang ganun. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, sikapin mo maging halimbawa saan? Sa mga mananampalataya, kahit sa pastor, you can be an example, kapatid. That's a challenge. Kahit sa pastor, you can be a challenge to their faith. At magiging blessing ka sa buhay ng isang pastor kung ikaw mismo ay nagiging halimbawa sa kanilang mga buhay. Hindi natin nare-realize yan. Nakala natin, laging tayo lang tumatanggap mula sa pastor. Ang hindi natin alam, even as a simple member in the church is a blessing in the life of the pastor. Salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo, kapatid. In verse 8, a believer is also called a witness in Acts 1:8. Ang gandang verse nito, basahin po natin. But you will receive power when the Holy Spirit comes in you, and you will be my witness in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and to the ends of the world. If you are a believer, you are a witness.
Can we say all together, I am a believer, I am a believer. I am a witness. I am a witness. I am a believer, I am a believer. I am a witness. I am a witness. Ang tanong, saan ka mag-witness? Sa loob ng church? Minsan ganun tayo. Ang witnessing natin nasa loob mismo ng church. Mali. Ang witnessing natin dapat doon sa mga taong wala. Ang sabi rito, you will be my witness. Kaninong witness kayo? Sa Panginoong Yesus. Sabi niya sa mga disipulo, kayo na kumilala sa akin, kayo na sumunod sa akin, kayo na nakinig ng aking mga turo, kayo ang aking magiging saksi. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth. Anong ibig sabihin ito? This is places. Ang lahat ng disipulo ay nando sa Jerusalem. Tama po ba? They loved Jerusalem because the temple was there. They worshiped them. But ang sabi ng Panginoon, hindi lang yan lugar na dapat mong ikaw ay maging saksi. Kailangan mong tumawid sa panibagong bayan sa Judea. At doon sa susunod na bayan sa Samaria at sa lahat ng dako ng mundo. Geographical. Hindi tayo pwedeng mag-witness sa isang lugar lang. We need to witness from one place to another. But when I was reading this verse, God spoke to me. Yung distance. Alam niyo yung distance, hindi lang naman yung lugar eh. Hindi lang yan yung from one place to another. Meron pa tayong distansya na dapat i-consider. That is also can be considered as a Jerusalem, a Judea, and a Samaria, and to the ends of the earth. Ano yung sinasabi ko? Yung layo ng tao sa puso mo. Kasi yung mga tao sa paligid natin, iba-iba yung distansya sa puso natin. Merong malapit na malapit sa puso mo. Merong medyo malapit. At merong malayo ng konti. At merong malayo sa'yo. Ang problema natin minsan, ang mini-evangelize lang natin, ang sinashare lang natin ng words of God sa atin, ay yung malapit lang sa puso natin, which is our Jerusalem. Yung mahal lang natin, yung gusto lang natin, yung kasundo lang natin, yung mabait lang sa atin. That is our Jerusalem. Ang sipag natin doon. Paano yung pakilala lang natin? Hindi na ba tayo dapat mag-witness sa kanila? We need to witness to them. Paano yung medyo hindi naman kakilala? Still, we need to witness with them. Alam niyo yung ends of the earth, ang layo niyan. Anong ibig sabihin nito? Kahit yung taong malayo sa puso mo, kapatid, you need to be a witness to him. Amen? Amen. Sino yung pinakamalayo sa puso mo? Think of that person. Accountable ka sa Diyos. You are accountable to God if you will not witness to that person na napakalayo sa puso mo. Ang totoo, lahat tayo malayo sa puso ng Diyos eh. Because of our sin. Pero ang ginawa ng Panginoon, kahit napakalayo, siya mismo ang bumaba mula sa langit, ipinadala niya anak para tayo ay maligtas. Ganon kalayo. Alam niyo ba yung kanta na, Lord, I lift your name on high. Ano po yung chorus niya? Pwede natin kantayin sa you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death away from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Ang layo ng binyahin ng Diyos. Mula langit, bumaba sa lupa, mula sa krus, sa libingan, at bumalik siya. That is the cycle. That is, ganun kahirap ang ginawa ng Panginoon eh. Hindi tayo naligtas in just one. Oh, ligtas ka na. Oh, napatawad ng kasalanan. Hindi, ganun napakahirap ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung marirealize natin, tanongin ko po kayo, sino yung mas marami, alin po ang mas marami? Yung kakilala, hindi kakilala? Hindi kakilala. Ulitin ko. Sino po ang marami? Yung kakilala o hindi kakilala? Hindi kakilala. Sino ang mas marami? Alin po ang mas maraming dapat nating evangelize? Yung kakilala, hindi kakilala? Hindi kakilala. Ang daming tumaas na kamay kanina. Yung mga hindi po natin kakilala, kahit hindi natin kakilala, we need to witness to them. We need to evangelize to them. Amen.